Ito yung pinag-shootingan ng Iron Heart ni Richard Gutierrez. Basta para may kilabot factor yan sa balete na yan. Yan ang fishball. Fishball. Sarap din guys. Ayan ang kauna-unahan and the oldest cinema during the 1930s. Guys, ano dyan ang pinaka-famous nga Siopawan, Iloilo? Sa mga Ilonggo din rin, no? Sa Iloilo. May forever. Ako lang ang wala. What's up mga kachinoys and welcome back to my channel! Andito kami sa downtown Iloilo and then maganda siyang i-vlog. Papasyal namin kayo, hindi sa lahat. Pero yung sa downtown Iloilo, we'll take a walk. Kakain na rin tayo at magmimerienda dito sa kung anong meron dyan sa downtown. Ayan, so we'll see you later! In the present era, Iloilo City proper still retains the charm of the 19th and 20th century architecture. The district showcases a collection of well-preserved old buildings, particularly along J.M. Basa Street, popularly referred to as Calle Real. These historic structures add to the city's cultural and architectural richness. A trip to Iloilo wouldn't be complete if one doesn't walk along J.M. Basa Street, or more famously known as Calle Real, since the Spanish era. This heritage zone is the old business district and the main shopping hub of the city. It is the home of neoclassical Art Deco and New Arts structures, mostly built in the 1920s. It's a really nostalgic feeling walking along this street. Hello mga kachinoys at ngayon ay nandito tayo sa Plaza Libertad. So let's take a walk dito sa Plaza Libertad. I believe makasaysayang may alam ka sa story dito. Hindi wala masyado. Pero dito nag-grace ng flag Panay Islands from Spanish. Plaza Libertad, formerly known as Plaza Alfonso VII, is a historic plaza or town square in Iloilo City. It is considered the site where the flag of the First Philippine Republic was raised in triumph after Spanish surrendered Iloilo, the last Spanish capital in the Philippines. Guys, ito yung pinag-shootingan ng Iron Heart ni Richard Gutierrez. As in, ang daming eksena na kinunan dito sa church na to. Plus, yung nandito sa shrine na to. Ayan. I don't know, hopefully kung makakahanap ako dun sa TFC ng flashback, ipapakita ko sa inyo. Tapos ngayon guys, merong ikinakasal nandito sa likod ko. Congratulations. Ayan. O diba? May forever. Ako lang ang wala. Hey guys, ito yung old house na nasa isa sa mga old houses na ginamit sa Iron Heart nila Richard Gutierrez, Jake Cuenca. We're here right now walking along J.M. Basa Street going to Roberto's Siopaw. Nakita ko yung mga pasalubong dito, yung sikat yung bongbongs. Ano pa isa? Nandito. Bizcocho House. O, Bizcocho House. Pero actually hindi na ako mahilig talaga sa mga bizcocho. Nung araw, nung nagdadala si Noy noon pag umuwi noon, ayun, na-appreciate ko pero pa hindi na ngayon. O ito guys, isa na naman na preserve na beautiful Grabe, century house. Grabe guys, nakita itong balete tree na to sa likod ko. Siya basta para may kilabot factor yan sa balete na yan. It's not about nakakatakot ha, pero we'll never know, diba? Kasi mga ganyan normally, yung mga balete is enchanted.
Ano siya, of course it's part of the history, pero sobrang tanda na pag nakita nyo talaga and still alive up to this day. Guys, this is the Bureau of Customs. Way back 50s, 60s, 70s, 80s, 90s. Anong lahi na yan? Siberian Husky. Oh, Siberian. Look how cute! Molly. Ayan, si Molly. Look, si Molly. Oh, cute! Tapos, itong Bureau of Customs na to, guys, pinagshootingan din siya ng Ironheart. Kasi ang Ironheart, nagstay sila rito for a month or two. At napanood ko lahat yun sa Canada kasi may TFC ako. And then across, isang kempot lang, ay makikita nyo na ang... Guys, at the back is the Iloilo River na nagdudugtong po siya sa dagat sa labas, Guimaras. Fronting Guimaras. So yan yung port papunta Bacolod. Ayun. So dito rin yung sakayan ng mga papuntang... Bacolod. Ano pa? Guimaras Island, sa unahan. Oo, ayan. Sumakay rin kami dito before. Saan tayo papunta nun? Guimaras nga, okay. Ay, sa kabila yun. Ayun, so yun pala yun. So again guys, ito yung Bureau of Customs na pinagshootingan ng Ironheart. Pero doon kasi pinalabas nila na para siyang meeting place nung yung kila Albert Martinez na parang 'di ba drug lord sila. So ito yung parang meeting place nila noon, yung ginagawa yung mga transaksyon nila. So ito yung front view niya. Oh, okay. So dating Bureau of Customs and now ay museum na siya. Open siya daily except Monday. Ayan, so babalik na lang ulit kami dito. At guys, at the back is the Museum of the Philippine Maritime History. Yeah. So related po siya sa mga barko, sa mga shipping before, siguro from the Spanish period or even before the Spanish period, then up to the present. Tapos guys, ito yung finiture ko na pero isang mabilis lang ngayon, up close siya. Ay ang nasa likod ko na building na to, yung Regent Building 1928, ayan ang kauna-unahan and the oldest cinema during the 1930s here in downtown Iloilo. So hanggang ngayon ay buong-buo pa rin siya pero establishment na siya ngayon. So andito ako guys, yung baba ng Regent since 1928. So makikita nyo dito yung hagdan. Actually buo pa siya pero renovated na. And of course, wala na yung sinihan. And then, ito yung takilyera nila noon. Namukha na ring renovated siya. Ayan. Ito. Pero goosebumps. Tapos may makikita ka pa na parang yung ginagawa nung araw, yung parang painting ng pelikula. So dito yun. Ayan. Guys, amo dyan ang pinaka-famous nga Siopawan, Trisibino, Robertos, ang mga pansitan. Barato lang, dako-dako. Namin. Andito tayo ngayon sa loob ng Robertos. Unfortunately, ang aga magsara dito kasi sa downtown, 5 o'clock. So in 5 minutes time. Pero kita nyo, marami pa rin yung pila ng tao dito guys. Ayan. And guys, nandito yung may-ari ng Robertos na lumalabas siya sa mga interview and vlogs before. Ayan, nasa likod ko siya. Hey! Oh, ganda ng lola nyo. Nandito guys yung mga lumang hardware and other establishments. Of course, downtown lahat ng mga pwede mong mabili. Mga shopping stores. Ayan. So, nung tinayo daw yung SM Shoe Mart, which is typically kapag may mga nag-open na mall, ang tendency, yung mga lumang tindahan sa downtown, nawawala rin sila. So, ayun, medyo humihina yung mga businesses. Guys, ito, sabihin ko sa inyo, sa lahat ng mga mababait na taxi na na-try namin like sa Baguio at saka dito lang, ha, sa Iloilo, yung talagang hindi kayo pagsasamantalahan or mag-take advantage ang mga taxi driver. Ultimo piso or 50 cents, ibabalik nila yan sa inyo. They're very honest. Ito pa yung mga lumang building, guys. Luma na 3 years. Villanueva, which is 1925. Ito. Ayan.
it's going to be the Chinese New Year, ayan, February 10. So nandito kami sa downtown and meron dito yung parang nagaganap na practice for the presentation of the Chinese New Year dance, Dragon Dance. So nakita namin yung ilan kanina and I believe these are from the Chinese school students na naalala ko tuloy when I was at the Chinese school and during New Year and other Chinese festivals, events, ay nagpa-participate din ako sa mga to. Ayan. At last, first time namin sumakay ng jeep. First time kong sumakay ng jeep sa Iloilo. Ayan, na-miss ko sumakay sa jeep. Papunta lang naman kami dun sa parking. Ayan, 13 pesos na yung pamasahe ngayon. It's a milestone. First time ko sumakay ng jeep sa Iloilo. Magkano na pamasahe ngayon? 13 pesos each. Uy, grabe na. Akalain nyo guys, 13 pesos. Before, 8? Oo. O yun, huling nakasakay ako ng jeep sa Manila yon or sa Laguna, 7 pesos or 8 pesos. Ganun ang epekto ng sobrang yung inflation around the world. Ayan. A few moments later. Ano pangalan mo sa... Red Chinoy. Ay, so i-sell kita mamaya. So nagbebenta ka dito na may restaurant kayo dito? Hindi. Bumibili lang kami. Bumibili ka lang. Bumibili na ba siya na... Hindi, alam mo sa forma niya kasi napagkamalang ko tuloy siyang may-ari ng restaurant dito. Bumibili na po siya lang kami po. Pero Ilonggo ka? Ilonggo lang. Ilonggo, ayan. Nag-iikot-ikot lang. Ako ay... Sa mga Ilonggo din no, sa Iloilo. So, hindi kami sumungo sa Port San Pedro. So, magtalaba kami din kami magkakot sa Namit din yan. Namit yan. Kanto ka mo din sa Kanto lang kamo din sa Ayan. Hindi na madam. Alam ko pangalan niya. Si Jason. Hello, Jason. Ayan. Follow kita sa YouTube. Sa YouTube. Yeah, YouTube channel. Red Chinoy. Red Chinoy. Oo. So finally, nakita na namin yung mga street food na fishball, squid ball, kikiam, kaya may kwek-kwek, may hotdog. So ito totoo na. So gusto ko nang itry yung street food na to. 5 Ayan, so ikaw ang kukuha noong squid ball. First squid ball na itatry ko sa Pilipinas. I mean, sa Maynila, oo. Pero dito sa Iloilo. Ito gusto mo to? Yeah, Masarap? Sabi ko sa'yo. So, ayan na siya, guys. Kasi kanina doubtful kami dahil yung natikman namin lasang harina. Pero ito, masarap. Ito yung maanghang. So, ito squid ball. Sabi ko sa kanya eh. Kasi nakita namin yung pakete. Talagang squid ball. Yan ang fish ball. Fishball. Masarap din guys. Pati yung sauce. Harap. Nakakaaliw dito kasi ang daming tao. Tapos, ayan, nakikita niyo, di ba? Ayan. Ngayon, ikakain kami ng... Kikiam. O, ayan, ang kikiam. Kikiam guys, sarap. O, ayan. Sige, tikman natin. Tapos yung pag dito nga kayo sa dagat, guys, makikita nyo ang linis ng ng pangpang. Talagang naalagaan nila. Papakita ko sa inyo later. Ang linaw. Guimaras Island na daw yon. So normally, yung mga mga tao, tapos ang dami estudyante dito, bibili sila dito sa kabila, dyan. Tapos dito sila magtatambay, uupo sila dito. Parang ang saya, alam mo yun, after ng class nila. Sarap mag-estudyante ulit. So by the way, yun na raw yung Guimaras Island. Ayun. Grabe ang napaka-breathtaking dito sa totoo lang. Kasi yan, may nag-fishing din si Kuya. Ayan. And there you have it mga kachin.
Chinoys, dyan na muna nagtatapos ang ating pamamasyal dito sa downtown Iloilo. Ito po si The Red Chinoy nagsasabi, huwag malungkot, Piliin maging masaya. dahil ang bukas ay may hatid na tagumpay at ligaya. Thank you and God bless everyone. Paalam!